I'm Angelique Montellano and I am a grade 8 student. To me, social conformity is seeing things on social media like viral trends and wanting to copy those viral trends as well. Hi, I'm Sed Maranan and I am an employee. I work in the real estate industry. I will define social conformity as pakikibagay, wherein we conform to the standards that are set by the people around us and the things in our environment. Hi, I'm Zaira Celso Fresnetti. I'm a working student and for me, social conformity is yung pakikibagay sa society para mag-fit in ka. For example po yung first day mo sa workplace mo and pagpasok mo doon, lahat sila naka-formal attire. Although hindi naman siya required, pero para hindi ka mag-stand out, ganun din yung susuotin mo para mag-fit in ka sa workplace nyo. Hi, I'm Natalie Andre Reyes and I am a working student. And for me, social conformity is a type of social influence that affects a person's behavior and belief just to be able to fit in. Hi po, my name is Cleon Caraig and I'm a grade 10 student. To me, social conformity is a way in which people listen to what other people say and they try to imitate them in order to fit in. Hi, I'm Kathleen De Mesa. I'm an entrepreneur. For me, ang social conformity ay isang uri ng pakikisama kung saan ginagaya natin or ginagawa natin ang mga ginagawa ng ibang tao. Kaya nakaka-affecto sa ating personality, behavior, at attitude. Social conformity. What is it and why is it important in today's context? Aalamin natin ang lahat ng yan on this month's Christian Youth Forum para mapakinabangan ng mga kabataan. I am LJ Liorin. I'm S. Failano. Stay tuned and we'll be right back. Ako si Eric Reyes, 18 years old, estudyante rin. Oo, talagang napaka-critical ng social media na yan. Lalo na sa mga pag-uugali ng kabataan na nakatulad namin ngayon. Kung ano-ano yung na-adapt namin galing sa internet. Sa nakikita ko kasi ngayon, karamihan talagang negatibo eh. Kasi kung ano yung nakikita ng mga bata na kahit hindi maganda sa mga influencer na maraming sumusuporta sa kanila, ginagaya na rin nila. Mga 10, ganun. Nakakatawa po kasi. Pag ganyan kasi, lalo na pag mga sikat, mga 10 million followers, talagang napapaniwala na lang ako eh. Dami kasi sumusuporta sa kanila. Babaguhin ko kasi nakakasama daw eh. Nasabay na rin ako sa uso. So, narinig po natin kanina ang mga personal na definisyon ng ating mga panelists tungkol sa social conformity. Ngayon naman, alamin natin mula sa ating mga eksperto, ano nga ba ang mga ito? That's why we are joined today by Miss Michelle Rivas, a psychology graduate, Miss Kizra Dequinia, a licensed psychometrician, and Mr. Ian Bumandag, a Juris Doctor. To our esteemed guests, based on your expertise po, what is social conformity? Ang social conformity ay isang uri ng social influence kung saan nagbabago o nag-e-evolve ang paniniwala ng isang tao na ang pangunahing layunin ay maging accepted, matanggap-tanggap siya sa isang grupo o sa isang samahan. And psychologically speaking, we have this term na norm or social norm, which means there's a particular behavior or pananaw na acceptable for that particular environment. And there are times, iba-iba yon per environment. And dahil sa instinct ng tao na ayaw niya ma-reject, so we end up either being silent o kaya naman nagko-conform na lang tayo para hindi tayo ma-bash. Well, based on that definition po, dito naman sa mga panelists natin, masasabi nyo ba na laganap na to o nakikita nyo ito sa daily interactions nyo? Say for example, sa school, sa workplace, or sa bahay? In my opinion po, kitang-kita po talaga siya nowadays, yung pagbabago po tsaka yung pag-evolve ng ugali ng isang tao. Siguro po may mag-a-agree po sa mga kasama po namin ngayon na meron po tayong mga kamag-anak or yung mga friends po natin or kahit yung mga kakilala lang po natin na napapansin po natin na nagbabago po yung maliliit na bagay katulad ng paraan ng pananamit or yung pananalita po nila
to big changes katulad po ng ugali po nila or yung pagtrato nila sa atin mismo. Sabi nga ng iba, it's just a phase. Well, para sa akin naman, based on my observation, this is also common sa workplaces. Diba? May tinatawag rin na workplace cultures kung saan umaayon or ina-adapt ng tao yung kanilang environment na kahit naman hindi sila ganun talaga before sila mag-work or pumasok sa isang work environment, hindi naman talaga sila ganun. At saka maidagdag ko lang no, Ate LJ, kasi baka nakikita lang din nila ito through online, di ba? Lalo na po online. Siguro nga ate, ako na po yung unang aamin sa mga ka-generation ko po, mga Gen Z, di ba? Kasi pansin ko po talaga na may tendency na umayon kami o mag-conform sa mga nakikita naming uso, di ba? Lalo na feeling kasi namin cool yun. At saka para meron kaming maikwento sa mga kaibigan namin sa school. Totoo. Yes po, I agree. I mean, in my case po, as a 15-year-old or Gen A, parang I'm really trying to keep up with the trends po para lang po I could makisama sa mga tropa ko. So ayun, I guess bunga din po ito ng social conformity ayon po sa experts natin. Since nababanggit naman na natin yung uso, yung dapat sumusunod, para sa inyo naman, mga panelists pa rin, dapat nga ba na umayon o mag-conform tayo sa dikta ng panahon o mas mahalagang meron din tayong layunin na hindi lang tayo sumusunod kung ano yung trending or viral? In my opinion, as a millennial, kami ni Kuya, ibig sabihin lang na, depende po kasi kung pag social conformity, pwede yun maka-apekto in a positive way or in a negative way. So kung sa tingin nyo, yung nagte-trend or nagba-viral ay nakakatulong sa atin or nagiging positive siya sa atin, sa buhay natin, then pwede natin yun i-consider or sundin. Pero kung negative naman, alam naman natin kung ano ang tama at mali. Hindi naman pwedeng akala ng iba dahil uso, tama siya. So, magkaroon po tayo sana ng high standards po ng moral and principles. So, dapat manindigan tayo. Doon. Ang galing, no? Kasi parang pati sa pakikipagkapwa-tao, pakikipag-usap, dapat din talaga meron tayong goals. Pero, what do our experts have to say about that po? So somehow, no, tama yung sinabi ni Ray kanina na may positive implication ang social conformity. Halimbawa, kapag umaayon tayo sa mga effective study ng mga matatalino nating kaklase, di ba? Nararanasan nyo yan. Pero hindi namang ginagaya natin yung healthy lifestyle ng mga kilala nating mga fitness influencers. So, minsan may chance na makakabuti ito sa atin. Pero syempre, kung may positive, meron din naman syempreng negative side or result ng social conformity. Minsan lumilitaw ito kapag sumusobra na tayo sa pag-ayon, no? Humahantong minsan ito sa peer pressure. Halimbawa na lang yung hindi natin alam kung anong gusto nating course or strand na kukunin natin, no? So, nararanasan ng mga student yan. Ginagaya na natin yung mga kaklase natin kung anong kukunin lang course. So, hindi na natin alam. Then, meron din namang humahantong tayo sa pumapasok tayo sa isang relationship. Kasi uso, di ba? So, oo, nagkakaroon tayo agad ng relationship kahit hindi naman natin gusto. So, minsan meron tong negative effects sa future natin. And actually, I would like to add on what she said. Kasi what happens in a social conformity is that nababago yung perception natin. Especially kapag nakikita natin sa social media na maraming nagla-like, nag-heart. Kunwari, hindi maganda yung content. Parang negative. Pero parang magugulat ka na, ay okay ba to? Pero ang dami nag-heart, ang dami nag-haha. Parang ikaw tuloy, kukwestiyonin mo yung sarili mo na, ay baka normal na to. Oo. So, pero it doesn't mean na kapag ka maraming gumagawa, tama na siya agad. May mga uncommon but notable examples po tayo na binanggit, lalo na si Isha. Nakikita nating lumalaganap ngayon sa internet, lalo na sa Western culture. Sinusubukan ng ilang kabataan na mag-shoplift dahil sa pa-challenge. Nakaka-alarma yung ganun. At kung ang reaction natin gayahin at pumayon sa maling gawain na yun dahil yun lang nag-exception na nakikita ng madla, negatibong epekto yan ng social conformity. At kapag nasanay na gayahin, nahihirapan nating i-identify in future and other situation kung ano ang tama at mali, overall, marami talagang factors kung bakit nagkakaroon ng positive and negative social conformity. Kaya dapat maging maingat tayo. Ayan, sa pananaw nyo naman kaya, no? Ano-ano kaya yung mga
factors na sinasabi ng mga experts natin na nagko-contribute dun sa social conformity? Ay, unang-una na po dyan yung social media. Dahil na din po siguro sa sobrang pagod ng generation natin sa SOCMED, napapansin ko po na parang yun na yung ginagawa nilang realidad. Alam naman po natin na hindi lahat ng nakikita natin sa social media dapat nating paniwalaan, di ba? Totoo. Yun, agree ako dyan. Bigla tuloy pumasok sa isip ko yung fake news. Nasa sobrang widespread at ang bilis ma-disseminate ng information. Parang hirap i-control at i-filter na malaman kung ano ba talaga yung totoo or hindi. Di ba minsan may mga fake accounts din, kung na-encounter nyo yun, na parang ibang-iba yung pinopost nila online as compared sa ano ba talaga yung totoong takbo ng buhay nila. Kaya tuloy nakaka-pressure na laging tandaan na hindi lahat na nakikita natin sa online ay totoo. Isa pa po, minsan gusto ko na lang mag-delete ng mga accounts ko para di ako ma-overwhelm. Kasi naman, kung ano yung reactions ng netizens sa isang viral content, yun na din yung nararamdaman ko. Ayoko pa naman na-overwhelm ako ng ganun. Actually, papansin ko lang yung sinabi mo dyan, Natalie, no? Actually, pwede talagang gawin yun. Pwede tayo mag-deactivate ng accounts and it's a good idea. Bakit siya good? Kasi you can filter the content na nakikita mo or nababasa mo in a day. Kung talagang toxic na yung nakikita mo or nakaka-pressure sa'yo, it's called unhealthy already. And pagka-unhealthy, we have this what we call disengagement coping, wherein you distance yourself doon sa mismong source ng stress para hindi mo na siya laging makita, hindi siya maka-apekto sa'yo. On the other hand, meron din mga applications na naglilimit ng ating usage wherein, kunwari, naka-certain threshold ka na. Mag-close siya, kahit anong gawin mo, di mo siya mapipindot. Yeah, that way, matutulungan makontrol yung sarili mo na hindi mo na mabuksan ulit. And another way siguro na pwede pa natin gawin is, tayo mismo, kung kaya mong i-click yung unfollow or block yung mga contents na useless or nakaka-hurt para sa'yo, you can do that. Para naman hindi mo sila makita and pwede ka pa rin gumamit ng social media. Ang i-follow natin, yung mga nakakapagbigay sa atin ng positive influence. Tama, kaya mag-ingat tayo at syempre matuto mag-filter ng impormasyon. Alalahanin din natin na kung hanggang saan lang yung dapat nating gawin. So, pag wala na talaga tayong choice, mabuti na ding mag-deactivate para tuluyang maiwasan yung mga sa tingin nyo ay hindi na makakabuti para sa inyo. I agree dun sa mga sinabi po ninyo, no? Nakakatulong din naman yung pagde-deactivate. Pero paano naman po yung mga nakakaramdam na kung magde-deactivate sila, hindi na sila magiging in? Since nabanggit kanina ng panelists natin na parang assignment na nila yung maging updated sa trends para lang hindi sila ma-left out dun sa social circles nila. Would that not affect them negatively po? Actually, it's happening sa ngayon. We call it FOMO. It's fear of missing out. It makes you feel na pag-iiwanan ka kapag hindi mo alam yung topic, hindi mo napuntahan yung event na yun, o kaya hindi mo na-experience kung ano yung na-experience nila. Ngayon, huwag tayong papadala doon. Kahit na nagkakaroon ng ganoong pangyayari, huwag tayong magpapadala doon na palagi na lang pipilitin natin maging kasali doon kahit na hindi ka na-costable. Alam na alam po namin yung sinasabi niyo pong peer pressure or FOMO. Ako nga po bilang isang estudyante nga po pag nakakita ko po yung kaklase ko na mataas yung marka sa exam, kaya maganda po yung social life nila, parang nape-pressure po ako na di po ba dapat ganun din po ako? Tapos mga iba nga po, sa sobrang gusto po nila may achieve ito, parang na-burn out po sila o nade-depress. At sa tingin ko po bilang isang kabataan, ito po dapat yung iiwasan namin. Tama, Cleon. So, dapat maging matatag tayo or wag tayo nagpapadala sa kanila yung mga fear of missing out. Merong nag-circulate ngayon online ang tawag Joy of Missing Out. So, JOMO. Hashtag JOMO. So, Joy of Missing Out. Sabi daw doon, hindi naman natin kailangan sundin yung blueprint ng iba. Kumbaga, wag natin i-compare. Bakit nalulungkot ka kasi hindi ka nakasama doon? Malay mo, may mga bagay na minsan hindi natin kailangan sundin. Kaya dapat hindi natin i-compare ang ating sarili sa iba kasi may kanya-kanya tayong blueprint or timeline. Also, there are times naman po na okay po yung peer pressure kasi positive pressure po. Yun bang dapat magsumikap ka rin, tapos may mga times po na dapat sumama ka sa mga taong magagaling sa gantong bagay. For example, those who are good po sa academics para mag-improve ka din sa studies mo. Pero hindi po talaga mabuti yung sumosobra yung pressure.
Ayan, mukhang nagkakasundo na yung mga henerasyon na umiiwas sa sobrang pressure, ano? Ano pa kaya? May iba pa po kayo mga factors na nagko-contribute sa social conformity? Yes, meron din tayong tinatawag na entitlement at online validation. Bunga din to ng social conformities. Siyempre, may epekto at impluwensya ito sa environment at kinalakhan din natin. Yung mga nakasanay natin habang lumalaki tayo at yung mga na-adapt natin dahil sa mga social influences. Minsan pa nga, hanggang sa pagtanda natin ay nasasama natin to at hindi ito nako-correct. Kapag hindi ito na ituwid, lumalabas ito na entitlement. Ngayon naman, kapag pinapangalandahan ng mga tao ang entitlement nila online, masasabi natin meron silang gustong makuha in return, which is online validation. May mga tao na ginagawa lang ang mga bagay para makakuha ng mga likes. Tuloy, ang ending ay nakaka-impluwensya sa mas maraming pang tao na gawin yung parehong bagay. Kasi para sa kanila, pag nakakakuha sila ng likes o validation online, nabibigyan ng mga tao na isipin na, kung kaya nilang gawin itong masasamang bagay na ito, ay wala namang consequences. Pwede ko rin itong gawin. Kahit na hindi talaga ito napaniniwala ng isang tao. Ayan, maaari din natin makita sa social media yung need natin for online validation whenever we post anything na hindi natin pinag-isipan kung may effect ba siya long-term or short-term. Kasi parang mas focus mo yung temporary joy nung likes, hearts, haha, yan. Parang, minsan nga kapag nakita mong meron parang, 5 pa lang, pagtingin mo, uy, 15 na! Gano'n. So, yun. Di ba parang feeling mo parang, ay, marami pa lang nakakakita sa akin. Cool na ba ako sa paningin nila? So, yun. Kaya actually related yan doon sa tinatawag nating cultural homogenization. Wherein, sinasabi dito na gusto mo mag-blend in sa kung ano yung in. Kaya ang ending, ina-adapt natin kung ano yung meron sa ibang culture. Di ba nga, meron actually madalas to kapag mga sentences or phrases. Meron tayong mga ginagamit na words na hindi naman talaga natin ginagamit noon. Pero ngayon, ginagamit mo na yarn. 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 So, para lang makarelate ka and ma-feel mo na belong ka doon sa generation na yun. Ang dami po pala talagang factors na nagko-contribute sa social conformity, ano? At halos lahat, related sila sa isa't isa. Sa mga panelists naman natin, paano nyo napapansin o nararanasan yon sa daily lives ninyo? Grabe na po talaga yung epekto ng social conformity sa aming mga kabataan po. Kaya kasi ngayon pong panahon ngayon, na-amplify na po kasi lahat ng social media eh. Makikita nyo po on social media, yung mga pinopost po ng mga tao, pare-pareho na lang po, para lang po makibagay o makiuso sa mga trends na nangyayari po sa social media. Kaya po ako personally, para safe po, hindi na lang po ako nagpo-post. If may mga times naman po na may gusto po akong i-post, tapos nagdadalawang isip po ako kung pwede po ba siya i-post or hindi ko na lang po tinutuloy. Kaya hindi naman po siya kawalan sa akin. Parang wala naman pong apekto, kaya life goes on. I think wala naman masama doon, pero katulad nga na sinabi ng experts natin kanina, may mga long-term effects din kasi kapag hindi tayo maingat or basta lang tayo ng share, di ba? Ako kasi personally, almost essential naman na talaga yung social media sa atin para updated tayo sa family natin and sa friends natin. Pero at the end of the day, ako pa rin yung may final say sa kung ano yung dapat kong i-share online, di ba? And as long as possible, ay iniingatan ko rin yung consistency ng image ko, lalo kapag may mga mali akong ipopost. Kaya hindi na lang ako nag-share ng kung ano-ano, or minsan, hindi na lang ako sumasali sa mga challenges. Tsaka ang iniingatan ko kasi dyan, balang araw yung social media presence ko is maging factor kapag mag-a-apply ako ng trabaho or sa mga ibang aspirations ko sa buhay. Basta, ayun, maging maingat na lang talaga tayo, lalo na sa online, di ba? Tama. Agree ako na mas okay merong team o goal yung SOCMED natin, like ACADS. Might as well going positive yung paggamit natin ng platforms na yun, di ba? And yes, double ingat talaga. Lalo na ngayon na natuturuan tayo about cultural homogenization. Yun pala tawag dun, no? Oo nga. Ako personally, I admit, I think other cultures are cool. Pero I'm more conscious kung dapat bang gayahin yun o hindi. I'll stick to what I know, pero magiging open-minded pa din ako. Basta hindi ito nakakasama sa akin. And, in my opinion, mas okay pa nga pong makipag-usap ng face-to-face kaysa po mag-post online or any other social media platform.
Ako po, personally, ako lang po ha. I prefer po na makipag-usap po or makipag-open up po one-on-one po sa mga tao personally kesa po mag-post po online whether I'm sad or what. I agree. Katulad nito, no, mga ate, yung mga ganitong face-to-face discussion, no, talagang malaking bagay, no? Ayan, so alamin naman po natin ang mga sentiments ng iba pang mga kabataan tungkol sa factors ng social conformity. Bilang kaanib po sa Iglesia ni Cristo, ay dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ngayon po na laganap na po ang social media, mas nakabilad na po tayo sa sanlibutan. Kaya po, kahit saan man po tayo naroon, lalo na po pag tayo po ay nasa publiko, mahalaga po na maisaalang-alang natin ang bawat kilos po natin ay maaaring makaapekto sa ating pong kahalalan. Para po sa akin, naniniwala po ako ng lahat ng tao ay may karapatan kung anong paniniwalaan nila at may kanya-kanya po tayong prinsipyo at point of view. Naniniwala po ako na mas kaya ko po silang impluwensyahan. Importante po ang pagrespeto sa paniniwala po ng kanya-kanyang individual. Banal na takot po yung pipigil sa atin sa mga ganitong klase po ng temptasyon. Una ko pong iniisip kung pagka po ba ginawa ko tong bagay na to, pagsisisihan ko po. O kung pagsisisihan ko man, maaaring paghabang buhay, kaya hindi na lang, ko na lang po siya gagawin. Aral po sa iglesia yung pong ating magiging gabay sa pakikisama po sa sanlibutan. Okay lang po sa akin yung makancel kasi kung papipiliin po ako kung peer pressure o pagsunod sa aral, mas pipiliin ko pong sumunod sa aral. Magiging thankful pa nga po ako dahil binigyan po ako ng opportunity ng Panginoong Diyos na patunayan sa Kanya na mas pipiliin ko po ang sumunod sa mga utos niya. At saka ang payo ko po sa mga kabataan na kagaya ko, na sana mapagtuto po tayong manindigan. Dahil dito po sa ating panindigan, nandito po ang pagpapala. Ngayong na-identify na ang mga factors na nagko-contribute sa social conformity, pag-usapan naman natin kung paano ma-address ito. Nabanggit na ng panelists kanina ang ilan sa mga paraan nila ng pag-iwas sa peer pressure, FOMO, need for online validation, at iba pa. But let's dive deeper. And to get to some more actionable points po, ang tanong, paano po kaya mananavigate na mapakinabangan ang positive effects and benefits ng social conformity? At paano din natin maiiwasan ang mga negative effects nito? Well, ang isa sa mga kaparaanan para mapakinabangan natin yung positive effects ng social conformity ay yung pagkakaroon ng strong sense of individuality or individualism. Ito yung characteristics natin, values natin, personality natin. When those three are intact or yung foundations na yon, kahit na ano pang sitwasyon yung mapagdaanan natin, meron tayong guide sa kung anong desisyon yung gagawin natin moving forward. And let us always keep in our minds na we are the own ambassadors of our own personal brand. Yes, tama ka. Paalala din po siguro nito no, na hindi po excuse ang individuality para hindi maging mabuti ang pagtrato natin sa ibang tao. Nasasabihin mo na, ganito na ako eh. So, ang tamang sense of individuality ay napagsasama yung uniqueness at syempre yung kabutihan, hindi nakakaagrabyado ng kapwa-tao. Tama po. Ngayon, mahalagang ma-define at ma-embrace natin ang individuality natin. Ilan sa mga paraan para ma-define natin ang individuality natin ay ang mga simpleng bagay. Pwedeng mag-journal tayo ng mga karanasan at mga ginagawa natin sa araw-araw para malaman natin kung paano ba natin may improve yung ating individuality. At kung masishare mo nga ito sa iyong mga kaibigan o sa ating mga kakilala, pwede pa tayo pwede itong maging isang creative workshop. No? Pwedeng maging poetry writing, pwedeng maging songwriting. Madedefine ang individuality sa simpleng pakikipag-usap o pakikipag-socialize sa mga taong alam mong mabuti ang intensyon, ang layunin. Pwede mo itong gawing face-to-face, no? Or pwede ring virtual through online. No? Pwede din tayong bumuo ng mga vision boards
ilagay natin doon, ano ba yung mga aspirations natin, ano ba yung mga goals natin, para palagi nitong maipapaalala sa atin ano ba yung ating paninindigan. Now, meron ba kayong nagagawa dito sa mga binanggit ng ating mga experts? Masasabi nyo ba na na-define ninyo yung mga individuality ninyo? Definitely po, lalo na po sa binabanggit na creative ways po. Meron po kasing mga experiences po ako. Halimbawa po, pagpunta po sa mga musical events, sa mga band events po, sports, at marami pa. Actually, nakakatulong ito para malaman mo kung ano talaga yung hilig mo. So, nare-realize mo kung ano yung mas gusto ko to or mas ayaw ko nito, mas nagkakaroon ka ng sense of individuality. So, ayun po. Same din naman sa akin. Actually, nag-resonate nga po sa akin kanina yung nabanggit na makipag-usap tayo sa mga tao na alam natin na may mabuting dulot sa atin. Like ako, sa mga pagpupulong, sa mga youth organizations, sa school, at sa church, syempre, mas na-enhance at na-improve yung pag-iisip ko to be better. Kasi may mga bagay na akala natin sa una tama, pero along the way, marirealize natin na may mga bagay na dadating na magpapabago sa mga pananaw natin sa buhay. Ngayon kasi, I'm more on correction and differing ideas. Kasi, and the best part is, hindi nila ako ginajudge. And yun yung nagpapa-enhance ng sense of individuality ko. Isa naman po sa nakatulong sa akin para po mabalanse ko yung panindigan ko sa values ko at saka para matanggap pa rin ako ng mga kaibigan ko, yung pagkakaroon ko ng healthy boundaries, diba? Natutunan ko na communicate yung mga bagay na ayoko at yung mga bagay na okay lang sa akin. Plus po ko na yung mga kaibigan ko, naunawaan at nire-respeto po yun. Kaya nga, sana lahat ng tao makahanap o consciously maghanap ng mga taong ire-respeto at naunawaan yung paninindigan nila. True friends yun. Yun. Agree din talaga ako. Importante talagang mahanap natin yung mga taong aligned sa values natin. Nare-realize ko nga na tayo din mahalaga na alam natin yung values natin at itinataas natin yung standards natin para sa ikabubuti rin natin. Dati nga po, takot ako na lagi na lang ako nale-left out dahil sa paninindigan ko. Pero ngayon, na-realize ko na sadyang may mga tao talagang makakaintindi sa atin at hindi natin kailangan ipilit na tanggapin nila tayo. Kaya ngayon, hindi na mawawala yung standards ko, lalo na yung Christian standards ko. Tama. Alam mo, ate, I really feel you. Kasi totoo pong work in progress talaga yung sense of individuality natin Or more like matibay na sense of individuality. Kaya po ako personally, ang ginagawa ko po ay nagsa-self-reflect po ako or nag-journal, nagme-meditate, at most importantly po ay nananalangin po ako para mapaalala ko po sa sarili ko yung mga ipinangako kong mga magandang pagbabago para lalo pong ma-improve yung good sense of individuality ko po para po lalo akong maging good individual. Siguro po sa una talagang mahirap po masanay or kailangan pa po sanayan pero overall, kayang-kaya naman po. We're very happy to hear na ganyan yung mindset ng youth today. And if I may, yung pagiging masigla natin sa mga aktibidad, pagdalo natin sa mga pulong ng organizations, pati na rin yung constant meditation and prayer, sure ways yan para magkaroon tayo ng sense of individuality nowadays. After all, ang pagkatao natin at lahat ng ginagawa natin sa mundo, it's all for the glory of our Almighty God. At sana'y mapanindigan nyo din po ang mga efforts nyo to stand out sa mundong ito na punong-puno ng iba't ibang influences and be the best that you can be para makapagbigay ng kapurihan. And kung meron man akong last na ibabahagi sa inyong lahat, when you shouldn't conform, you should transform.
Yes po, ma. Nandun na yung iba mong mga friends. Dumating na sila. So, I'll go prepare some snacks. Anong gusto nyo? Tinatanong pa po ba yan? Siyempre yung pinakamasarap na iced coffee at special donut ng pinaka-love kong mami. So, may pag-ganyan ka pa. Naku, iced coffee na naman. Kaya nauubusan ako ng boses eh. Anyway, huwag ka na magpatagal-tagal dito ha. Sunod ka na agad sa baba, okay? Yes po, mami. I'll see ya. Baba na. Apo. Anong magandang i-post dito? Parang ang ganda kasi dito eh. Ay, nice. Pero parang mas okay to. Medyo close-up eh. Kaso kita yung pimple ko. Eto kaya? Daming entry ah. For sure, dami na namang likers niyan eh. Hindi naman. Gusto ko lang din talaga maayos i-upload. Nakaka-pressure baka ma-reach tayo ng iba. Alam mo yan, kahit na anong i-upload mo, maganda ka. Tsaka teka, nakaka-30 minutes na kayo kakahanap ng ipopost yun ah. Bakit ka ba kasi nape-pressure sa iisipin ng ibang tao? You are beautiful in your own little way. At kung conscious ka talaga, mas okay na wag mo na lang i-post. Para sa peace of mind mo na rin. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Supportive at mahisas. Alam mo ikaw, napaka-inspiring mo. Dapat ganyan yung mga pina-follow sa social media. Yung na-entertain at na-inspire ka na. Natuto at na-empower ka pa. Saan ka pa? Dito sa content creator friendly namin, mag-subscribe ka na. Well, nawala na yung pressure. Ito na, ipopost ko na. Ito yung pinakamaayos na represent yung org ko sa school. At least, inspiring yung content. Saka, maganda ako. Thank you, friendships! Uy, may nabutan mo ba akong merienda? O inuubos mo na para puro schoolworks na lang sa akin? Wow ah. At least yung pamimressure namin sa'yo na gumawa ng project is through positive way. Tsaka pampatasin naman ang grades mo yun eh. Sa bagay, salamat pala sa pagkukup sa akin dito sa project na to ha. Pero teka, kumusta na pala yung content natin? Editing pa nga na social media influence na topic natin. Di pa nga tapos yung ending eh. Ay, sure naman ako maganda yung pagtapos ma-edit. Saka ipapakita ko yun dun sa kaklase nating keyboard warrior. Nakikisali dun sa breakup ng dalawang artista. Oo. Nakita ko yun. Nakita mo ba yung mga comment? Galit na galit. Uy, wag tularan. Oo nga, wag kayong mag-comment dun ha. Mamaya nakiki-happy breakup din kayo. Hay nako, hindi magandang makipagsabayan sa mga ganyan. Grabe, hindi no. Nag-unfollow nga ako kasi na-stress ako. Ayoko nasayang oras ko. Ayoko din na makabasa ng ganyan. Ayoko ma-influensyahan. Tama po ba, tita? Alam mo, naririnig mo kami habang nag-aain dyan. Tamang-tama, nagugutom na ako. Natatakam na ako din sa inanda ko. Ay nako, kanina ko pa nga kayo naririnig. Ayoko lang kayong istorbohin kasi ang gaganda ng pinag-uusapan ninyo. Schoolworks, empowerment, at sinasaway niyo pa ang isa't isa para sa ikabubuti. Ang saya lang makita na ganyan ang attitude din yung mga kabataan ngayon. Lagi lang kayo maging mabuting impluwensya sa isa't isa at manindigan sa kung ano ang tama. Tita, may pinagmanahan po talaga tong kaibigan namin eh. Well, marunong lang makinig. Naku, nadala lang naman ako sa usapan ninyo. Pero sige na, tama na yung pambobola. At yung coffee, baka maging hot. But anyway, proud talaga ako sa inyo, so keep it up ha. Sige, enjoy nyo na yung snack niyo. Thank you, Tita. Thank you, Mommy. Social conformity, societal pressure, individuality, and our personal beliefs. Parang hindi sila related, ano? Pero sa discussion natin sa araw nito, natuklasan natin na may relasyon pala sila sa isa't isa. At ito yung relasyon o connection na dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa araw-araw nating pamumuhay, we will definitely feel some kind of pressure. But it's part of what the world throws at us. Pero tandaan natin na mas magiging madali ang lahat ng ito kapag meron tayong solidong prinsipyo, tamang aral, at mabubuting gabay. At isama na din natin dyan ang pagkakaroon ng mabubuting mga kaibigan na pangungunahan tayo sa kung ano ang tama at makabubuti para sa atin. With this in our lives, kahit anong pressure pa ang maranasan natin, hindi tayo madadaig. On behalf of our guests, thank you all so much for spending time with us today.
Once again, I'm S. Failato. And I am LJ Lirin. See you all on the next episode of The Christian Youth Forum!